Bieros, alam niyo ba kung anong prutas to? Mali ang hula nyo. Hindi ito kaong. Ito ang bunga ng nipa o nipa palm fruit. Pero alam niyo ba kung paano at saan ito nakukuha? Sa dami nang naku-curious. Ang video na ito, umani lang naman ng 34 million views. Gawa ito ng vlogger na si Kusinerong Biyahero na taga Hilongos, Leyte. Dati siyang driver sa Mindanao, pero nang dahil sa pagiging vlogger, meron na siyang sariling sasakyan, bahay at lupa. Ano sa inyo, Bieros? Sa kanyang videos, ipinapakita niya ang simpleng pamumuhay sa probinsya at pagluluto sa kanilang bakuran. Bentang-benta naman ito sa kanyang 2.3 million followers sa Facebook. Pero ang hirit ng mga ito. Nice content. Pero sana magsalita ka. Sana marinig namin boses mo. Magsalita ka naman sa videos mo. Ang kanila kasing online lodi, hindi nagsasalita sa kanyang vlogs. Maririnig kaya natin for the first time ang boses ni Kusinerong Biyahero? Hey, Sergio, welcome! Ako pala si Kusinerong Biyahero. Welcome sa Bubo ko. Sasalita ka pala? Hindi ko alam! Sige. Tara tayo. Biyahero Drew meets Kusinerong Biyahero. Kaya ngayong araw, literal na matitikman natin ang buhay probinsya. Una sa listahan, titikman natin ang nag-viral na nipa palm fruit. Kinakain ba talaga to? Hindi ba dapat, hindi naman talaga kinakain niya? Kinakain niya, sir. Masarap din, sir. Kasi ang alam ng mga tao, nipa, ginagawa lang bubong. Pero dito, kinakain yan. So, wala pa bang namamatay dyan? Wala. Masarap yan. Wala pa namamatay. Teka, parang una muna sa nagsimula kasi hindi ito normal na kinakain. Ako hindi ko alam kasi hindi ko pa nasubukan to. Pero parang sa inyo, parang normal na. Oo. Dito sa amin, ako lang Ikaw lang yung nakakagawa, nakakaluto rin? Nakakaluto dito ng nipa. Saan mo natutunan? Sa mga magulang mo? Sa mga lolo o...? Sa magulang ko. Sa noon pa. Noon pa? Okay, so paano natin gagawin to, bro? Umpisa natin biyak. Yeah. Tikman mo, masarap to. So, ito kung pagkaganyan, hindi na kailangan lutuin. Hindi na, pwede na kainin. Paano yan, bro? Dandahan lang, sir. Ay, parang lansones. Oh, yan. Parang lansones nga. Pero mas masarap pa sa buko. Hindi, baka kasi lason to eh. Oh no! Hindi na. Masarap yan. Ano? Nakakatawa dahil nakakalimutan mo na apelido mo. True. Pero sinabi ko lansones, pero sinabi mo mas masarap sa buko. Gets kita dahil yung consistent, mas malapit siya sa buko kaysa sa lansones. Opo. Yung lansones kasi parang may distinct na tamis. Ito parang, actually meron siyang pagka-lychee. Karaniwang ginagamit ang dahon ng nipa palm fruit sa bubong ng bahay. At ang bunga naman, bukod sa nakakain ng hilaw, pwede rin daw gawing panghimagas. Kaya itinuturing ito na isa sa pinaka-importanting economic Philippine crop dahil sa maraming gamit ito. Teka, ito, kinakain lang po ito or pwede din tamatamis. Sir, gagawa tayo ng nipa con yelo. Okay. Subukan na. Ito na, umpisa na natin. Ice mo na. Opo. Sige po. Uy. Okay lang. Ay, nahawa ka naman kasing ice. Yan. Uy. Ito yung ginagawa ko. Tikman mo na, sir. Sarap. Ano, nagustuhan mo ba, sir? Masarap. Hindi siya sobrang tamis. Tapos yung panghimagas mo na parang hindi ka masusuya dun sa tamis. Galing. Sa sarap ng nipa con yelo, muntik ko nang makalimutan ng totoong pangalan ni Kusinerong Biyahero. Mga Biyahero, siya si Arnel Celesio, 35 years old. Ang gusto ko pong pakita, ang buhay sa probinsya na hindi boring. Kung matyaga ka lang dito, mabubuhay ka. Marami kang magawang maluluto na mga gulay, o ano-anong mga pagkain. Dahil sa vlogging, nakatutulong na rin siya sa daang-daang tao sa kanilang barangay sa pamamagitan ng pamimigay ng libreng groceries taon-taon. Ang hilig sa pagluluto, nagamit din niya para masungkit ang matamis na oo ng kanyang asawa. Yung asawa ko ang nagtulak sa akin na mag-vlog. Isa din siyang food vlogger na kahit mga followers ko hindi siya kilala. Ready na raw silang mag-hard launch. Ang asawa ni Kusinerong Biyahero ang nasa likod ng page na Taste of Pinas na may 1.8 million followers. Siya si Irene Celesio. Nagkilala kami sa Maynila. Una, kinukunsabo ko yung caretaker. Dinadaan ko na muna sa paghatid-hatid ng ulam. Pero dumating yung time na ako na talaga ang nagdala. Kasi
gusto kong mangligaw sa kanya. First time naming pinakita sa mga tao na magkasama kayo together. Hindi nila alam na Ngayon kayo lang. ex-boyfriend, ex-girlfriend. Yes, first time po. Kasi separate po kami ng page. Yung sa akin po, more on, yung content ko is more on panegosyo recipes, home cooked meals. Yung sa kanya naman po is counter-side cooking. Aba nga naman, basta food vlogger, sweet lover. Nagsimula yung ligawan namin dahil sa pagkain, kaya nadala din namin sa pagbablog namin. Sino sa tingin nyo ang mas magaling magluto? Ako. Bilis! Ang bilis ah! Ang bilis ah! Ikaw bilis agad. ah! Ikaw Kasi talaga. laging nire-request ng mga bata eh. Pa, magluto ka ng ganito. Pa, Opo. magluto ka ng ganito. Hindi bago sa vlog ni Irene na Taste of Pinas ang recipe ng iba't ibang kakanin. Pero may natagpuan kaming suman na kasing laki ng braso at kayang bumusog ng 3 tao. Ito ang magsaysay. Pero hindi lang ang laki nito ang binibida, pati na rin ang pasabog nitong sorpresa. May iba't ibang palaman pa ito na mapagpipilian. Nariyan ang Mango Bud na may palamang mangga, Choco Bud na may chocolate, at Tres Marias na gawa sa 2 kulay na malagkit na bigas. Ang nasa likod ng pangmalakasang negosyong ito, ang 80 years old na si Nanay Natividad. Umpisa ako ng 35 years. Tapos hanggang ngayon, wala akong trabaho sa bahay. Yun ang anong trabaho ko, naisipan kong magawa ako para makatulong ako sa asawa ko. Dahil sa mga request ng kanyang customers, ang ordinaryong suman, ginawang extraordinary. Mas pinalaki at mas pinayami. Noon, walang-wala kami. Ngayon, awa ng Panginoon, nakagawa kami ng bahay, nakabili kami ng lupang maliit. Ang pagbibenta ng magsaysay, hindi nawala ng saysay dahil ang kinikita ni Nanay Natividad dito ang nagtaguyod sa kanyang 1 dosenang anak. Ang extraordinary suman, pasado kaya sa panlasa ng mga turista? It's sweet, at saka may feeling na chocolate. Ang sarap, at saka unique. Pagbalik ko sa Amerika, I'll bring this as a pasalubong. Kasi daming Pilipino naghanap ng kakanin. Masarap. Kasi mahilig kong matamis. At saka medyo malambot na may pagka-crunchy na malinamnam. Super lambot. At saka yung chocolate niya, tamang-tama lang yung tamis. Sarap talaga. Ang sinimulang negosyo na ipasa na rin sa mga anak ni Nanay Natividad. Partida, 45 years and counting na ang magsaysay ni Nanay. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Nakaisip ako ng ganyan para makatulong ako at saka hanggang na ngayon sa mga anak ko na matanda na ako, hindi na ako makatrabaho ng kahit ano. Mga anak ko na lang ang naggawa ngayon hanggang sa mga apo ko.